Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon patungkol sa mga nawawalang sabongero. Sako-sako pang mga buto ang na-recover ng mga technical divers ng Philippine Coast Guard sa ilalim ng Taal Lake. Kumpirmado na natukoy na ito'y mga buto ng tao. Sa patuloy na pagsisid ng mga technical divers sa itinuturong lokasyon ng mga nawawalang sabongero na mahigit 4 na taon nang nawawala ay unti-unti nang lumilinaw ang mga revelasyon ng whistleblower na si Dondon Patidungan hinggil sa ng mga nakakakilabot na sinapit ng mga nawawalang sabongero. Una nang ibinunyag ng whistleblower na si Patidungan na ang business tycoon na si Atong Ang utak kasama na din ang idinawit ang aktres na si Gretchen Barreto. Ayon kay alias Dondon, ay nasaksihan di umano niya kung paano iniligpit ang mga sabongero na di umano'y ng tsupi sa sabungan, kung kaya ay ginantihan sila ni Ang. Maliban kay Ang ay meron pang mga senador at 2 congressman na hindi pa pinangalanan ang sangkot dito. 15 mga pulis din ang dawit sa pagsakatuparan ng pagdukot sa mga sabongero at pagliligpit sa kanila. Ang mga buto na nakasilid pa sa sako ay di umano'y nilagyan ng pampabigat na buhangin upang hindi lumuta. Na-recover ang mga sira ng mga sako kung kaya ay ginamitan umano ng net at isinilid sa bagong sako upang maiahon ito sa ibabaw ng tubig. Naging pahirapan din di umano ang pagsisid sa ilalim ng Taal Lake dahil sa malabong tubig at mataas na pressure sa ilalim ng tubig kahit naka-fully gear ang mga technical divers. Subalit maliban sa Taal Lake ay meron pa di umanong ibang lugar na pinagtapunan sa iba pang mga missing sabongero na mahigit 100 ang bilang. Isang malaking misteryo at kaso na hindi pa nabibigyan ng hustisya sa mahigit 4 na taon na ang nakakaraan. Update naman tayo sa search and retrieval operation sa mga di umano'y nawawalang sabongero sa Taal Lake. Ating aalamin kasama si Captain Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Captain Cayabyab, magandang tanghali po. Yes, good afternoon po. Yusef March, Asset Albert, and Sir George po sa ating mga tagapakinig. Yes ma'am, ano po ang update at sa search and retrieval operations natin na ginagawa ng PCG divers sa Taal Lake at ilang sako na po ang ating nakuha? As of the moment po, ongoing pa rin po ang ating diving operations. Tuloy-tuloy po yun. So from day 0 hanggang ngayon po, naka-recover po tayo a total of 5 sacks. Captain, hanggang kailan po ba isasagawa ang operasyon na ito? As of the moment, wala pa po tayong natatanggap na timeline. Pero we will maximize po, since nakakakuha po tayo ng mga sacks, ng mga suspicious objects, ay tuloy-tuloy po ang ginagawa pong diving operations. And we will just wait po for the advice kung kailan po ang termination from the lead agency. Captain Cayabyab, para po sa kaalaman ng lahat, paano po tinitiyak ng ating Philippine Coast Guard divers na metikuloso ang strategiya sa paghahanap ng mga nawawalang sabongero? Ano po bang paraan ng paghahanap ang ginagawa nila? As of the moment, we fully understand, sir, na medyo malawak po ang ating search area. So we have identified location based from the intelligence information that we have received from the lead agency. So dyan po ngayon nakatutok ang ating mga divers. So pagdating naman po sa proseso, ang ginagawa naman po natin dyan ay may tinatawag po tayong stay search. Yan po yung paglalagay po ng rope o ng linya na yun po ang tutulong sa ating mga technical divers na masinsin po nilang sisisirin itong search area po natin. Because from day 0, ang nagiging feedback po sa atin ng mga technical divers ay yung visibility underwater. So malabo po talaga, nag-zero visibility and maburak po yung ilalim po. So we use this search strategy po para makapaghanap pa po tayo ng mga possible evidences na makakatulong po sa investigasyon na ito. So for the past few days, we are using this JAF-based search po as our search and retrieval strategy po. Yes, Captain Noemi, liwanagin lang po natin dahil sa social media, maraming mga nagkokomento ng netizens na parang mabilis daw po nahanap itong mga sako na ito. Pero para lang po din po sa kaalaman ng publiko, pwede niyo po bang pakipaliwanag gaano po ka-epektibo yung ginagawa nating proseso para makita natin agad yung ating hinahanap sa ilalim nitong Taal Lake? Well, ang pinaka-importante po siguro is yung pagbigay po sa amin ng location. So we receive intelligence information, and this is from our lead agency.
So imagine po natin na yung lawak ng tali, kung yan po ay sisisirin ng ating technical divers, it would take years, sir, para matapos po yan. So mas maganda po na naibigay po sa atin yung posibleng lokasyon at itong 5 sako po na na-retrieve po natin ay nakuha po within that area. So kaya ginagamit po natin itong just stay search na strategy kasi ito po talaga ang tutulong despite of all the complexities and characteristic po ng water na maging masinsin po ang ginagawang pagsisit po ng ating mga technical divers. Captain Kayabyab, no, na-mention niyo nga po yung mga hurdles katulad po ng zero visibility, no, ma'am. Ma'am, paano po niyo isinasaalang-alang ang kaligtasan po ng ating mga PCG divers? Well, before po tayo mag-dive, ma'am, meron naman po tayo mga partner agencies. Again, this is not only the operation of the Philippine Coast Guard. We are just part of these operations and this is a full-of-the-government approach. First, we also consider yung mga technical advice po ng mga experts po natin. And for the safety of our technical divers, meron naman po tayong hyperbaric doctors na on board po na tumitingin at nagsisigurado na sa bawat diving operation, before and after, ay tinitingnan po at sinecheck yung mga kondisyon po ng ating technical divers. Again, the topmost priority of the Philippine Coast Guard is our operators. So, kailangan po siguraduhin yung kabuuang kapakanan po nila sa bawat operasyon po natin. Captain Kayabyab, nabanggit niyo po yung termino na technical divers, no? So, pakipaliwanag lang po sa ating mga manonood, anong pinagkaiba nito sa yung diver na naririnig natin? Nabanggit niyo rin yung sinabi niyo yung hyperbaric doctors, no? Nangyayari rin ba dyan yung mga nitrogen bends na sinasabi, yung mga gas natin? Ano po yung mga ibang hamon o challenges ang kinakaharap ng ating mga technical divers? Well, malaki po ang pagkakaiba, yung tinatawag po natin na recreational diver and yung technical diver. So, una po is yung training, and pangalawa yung gamit pong equipment, and pangatlo po yung lalim po na kaya po nilang abutin. So, this past few days, nag-range po tayo ng halos 50 to 70 feet in depth po. So, kung wala pong kaukulang training ang ating mga divers na ibinababa, ay maaari pong magkaroon ng insidente. So, mga possible nga po dito yung kung hindi po tama ang pag-akyat because of this, yung depth po ng kanilang search area, ay maaari pong pumutok ang kanilang inidram or mas worse na po ang mangyari doon. Kaya meron po tayong hyperbaric doctor na mag-ensure po ng kaligtas na titingin po sa kanila. And from day zero naman po, in-identify na rin po natin yung mga possible facility na pwede po natin puntahan in case na meron po tayo mai-report na insidente dito. Yes, Captain. Meron po naging pahayag si Dr. Raquel Fortun, isa pong forensic pathologist, na hindi daw po dapat inilalatag yung mga buto once na ma-retrieve yung mga sako. Pero pakipaliwanag po, paano po ba ang proseso kapag may nakikita tayong sako at sino po ang nagbe-verifika at kanino po itini-turn over ito pag-ahon? Yes, so we take note po lahat po ng comments and suggestions po natin at everyday naman po right after the operation ay nagkakaroon naman po tayo ng post-assessment to further improve yung ating operations. But as to the process, I believe na ibabasa rin po natin yung isang retrieval operation na ginawa po ng Coast Guard na kung saan, since ito nga po yung visibility underwater ay medyo malabo po. So ang ginagawa po yan ay halos kapa talaga ang ginagawa ng ating diver sa pag-determine po ng mga suspicious objects na yan or suspicious items. And once na may nakapa po na medyo yun nga po, parang kakaiba. Nilalagyan po natin yun ng tali and floating marks po. And then, aakyat po sila. And then we inform the lead agency and then the SOCO. And then once we receive a go signal na pwede na po i-retrieve, kasi yung location po ng item na yun or yung subject na yun would be part of the investigation. So once we get an approval, dyan po natin nire-retrieve. But then again, since ito pong sako na na-recover, hindi po natin alam kung gano'n na po matagal sa ilalim ng tubig and there may be possibility na ito po ay butas o sira na, we don't want to compromise as well the integrity, yung mga bagay na makukuha po natin. So kung mapapansin po natin, naging speculation rin po yung mga sacks na nabanggit po ay bago. So ito pong sack sa ilalim, itong mga suspicious material na to, once we get an approval from the SOCO to retrieve it, nilalagay po natin yan sa file mesh net. Kasi imagine po natin, music and asset na
kung iaakyat natin 50 to 70 feet itong sako na butas or sira, may possibility po yan na matatapon. And again, we don't want to compromise the integrity. Ito po nakukuha natin mga ebidensya. So iaakyat po natin yan, ilalagay po natin yan sa fine mesh net para hindi po kumalat or matapon. Then pagdating po sa surface, nandyan na po yung ating mga soko. So we automatically and immediately turn over all those retrieved evidences para ma-ensure po yung chain of custody of the evidences that were gathered. So ganyan po ang proseso po natin. And then the SOCO would bring those subjects po sa kanilang staging area for further verification. Captain, may ibang paraan o strategy po ba na gagawin ang technical divers natin sa mga susunod po na araw? As of now, nag-iiba-iba naman po yung ating search pattern. Depende po yan. So ngayon po, ang ating search area, ina-extend po natin from the day zero na ibinigay po sa atin, ina-extend po natin 10 meters to 20 meters. And then, this day, so ina-expect rin po natin yung second asset, ang pagdating po ng aming underwater remotely operated vehicle. So isa po ito sa makakatulong sa atin din kasi it has the capacity po to see yung bottom hanggang 1,000 feet. So at least ma-release po yung danger pagdating po sa mga technical divers at medyo lalawak po yung ating monitoring kung ano po yung nasa ilalim ng lake bed. And it has also the capacity po to pick up an object hanggang 10 kilograms. So malaki po itong tulong para sa Philippine Coast Guard sa araw-araw po na diving operation po namin. Captain Noemi, kitang-kita po namin sa mga monitor yung equipment at yung professionalism ng ating Philippine Coast Guard. Bigay po namin sa inyo ang pagkakataon, maikling mensahe po o paalala ninyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa mahalagang usapin na ito. Captain. Yes, maraming salamat po. So, ang Philippine Coast Guard po, katulong po ng lead agency po natin sa investigation na ito, I rest assured po na we will do our diving operations every day with all professionalism. And ang layunin naman po natin dito is makapagbigay po ng hustisya at katotohanan, lalo-lalo na po sa mga pamilya. Kaya sinisigurado po namin dahil ang bawat sisid at bawat baba po ng aming mga technical divers ay kanila pong buhay ang nakasalalay dito. Kaya rest assured po na ang bawat pagkasagawa po namin ng mga diving operations, ito po ay tapat at patas po. Sir, ano lang po yung reaction ninyo dun sa mga lumalabas ngayon na merong mga pinangalanan na high-profile individuals at meron na pong mga whistleblowers na ito rin yung mga witness nyo dito dati. Yung mga sinabi niya po ba ngayon sa media, ito po ba lumabas na rin dun sa mga investigasyon nyo sa kanila, yung mga privileged information po, communications? Yung pong mga pinangalanan, particularly po si Dondon, si alias Dondon, si Patidongan. Meron po siyang mga pinangalanan na high profile na mga tao. Ito po ba ay na-express niya rin sa inyo dati? Matigas yan noon sa Senate hearing noon. Ayaw talaga yan bumigay. Kahit na di ba, pinailan natin ang kaso, di ba? One of the, hindi napailan ng kaso kung hindi dahil sa Senate investigation na ginawa natin, di ba? 6 sila, pinailan ng kaso ng serious illegal detention at saka kidnapping. Dahil nga, hindi tayo makapag-file ng murder with the absence of the body of the crime. Yung mga katawan, hindi na-recover. So, pinailan natin sila. Talagang pinalop natin sa IDG na mapailan sila ng kaso. At napailan nga. Pero yun nga, yung follow-up sa committee report natin, we directed the CIDG and the NBI to continuously investigate the case para talaga matukoy kung sino yung mga malaking tao na nasa likod. Dahil the disappearance of 34 man yun, di ba, ang ating record sa committee. There were 8 cases that we investigated, 8 cases involving 34 missing sabongeros. So, hindi masiguro mag-disappear yung ganun laking 34 na mga tao kung walang nasa likuran dyan na very influential. Diba? At nagbibigay ng kumpas. Sa atin lang, at that time, we don't have the evidence to connect to the management ng
yung pitmaster dahil nga wala talagang ebidensya na magkukunik. Hanggang doon lang tayo sa disappearance na may kumuha na tao. Pero Sen, dahil may bago ng mga lumabas na mga ebidensya at mga testigo, bubuksan niyo po ba ulit yung Senate inquiry kaugnay dito? Nag-close na ba tayo, Jo? Nag-close na. May We have report. already closed our committee investigation and we have already submitted our committee report and it was adopted by the Senate. So yung aming committee report was adopted by the Senate. So unless siguro kung merong mag-file lang resolution from one of our colleagues, then I will be forced to reopen the investigation. As former PNP chief, ano masasabi niyo? Marami daw mga police officer ang involved, parang binayaran para gawin yung pag-kidnap at pagpatay dun sa mga military. It's possible. Kasi nga, yung isang kaso doon na si Lasso, sino yun, Jo? Yung pinick up sa bahay nila, ipinasok, positive, doon sa hearing mismo, positively identified yung mga pulis na inibitahan natin, yung mga intelligence operatives ng Batangas PPO, na sila yung nag-pick up kay Lasso. Lasco sa saan yun? Sa San Pablo, Laguna. San Pablo City. So, identify siya. Ayaw ko kung nakasuhan sila, di ba? Tapos ano na? Wala pang update. Basta nakasuhan yun, yung mga pulis na yun. Kinasuhan yun. Dahil nga, positively identified nung mother, yung wife, at nung sister ni Lasco na sila yung pumasok dun sa bahay. So how do you feel na parang napapagamit itong mga police in exchange of money? I'm very, noon pa yun sinasabi ko, napakasama noon na magpagamit tayo sa sindikato, if you call it sindikato. Police ka, you are there to uphold the law, you are there to enforce the law. Ngayon, binayulit mo yung batas para sumunod kung sino man nag-utos sa iyo na, I'm sure, in consideration of money. Ano pang motivation mo doon? Nagagawin yon kung hindi ka sinusuhulan. That's beyond your job description as a police operative na mag-kidnap ng tao at pumatay ng tao at itapon kung saan-saan. Pero sa tingin niyo, sir, ano to? Credible yung whistleblower kasi ang dami niyang pangalang minention, may celebrity. As far as credibility is concerned, sa akin, mas credible sana siya kung nagsalita siya noon pa nung dito sa Senate investigation. But still, credible pa rin siya dahil kahit na-late na siya bumaligtad, you knowing his closeness to the personalities involved, then mayroong siyang sinasabi. Sir, Sir, sorry. Sir, punta ako sa online gambling. May we know your stand lang since ilang panukala na po yung final ng mga kapwa niyo, Senador, either seeking to strictly regulate or total ban. Kayo po, sir, on online gambling po. Ako dapat ban yan eh. I-ban yan kasi maraming nasisirang buhay dyan. Aside from doon mga missing sa Bungiros, no? Na, dahil nga yun, sa online pa rin yun nangyari, di ba? Aside doon na may namamatay, marami akong nabalitaan talaga na may mga security guard na tumalon na lang sa tulay, nagpakamatay dahil wala ng pera. May bata na nagpatiwakal dahil na-hook sa online gambling. So, alam natin, yung kung magkakapera man ang gobyerno, ang revenues from online gambling is not enough to compensate the moral decay, the social cost of that it brings, yung online gambling. So not enough yung stricter regulation, sir? Not enough yung stricter regulation? Not enough. Kasi alam mo, Filipinos are very, yung ingenuity ng Filipinos to go around the bush ay napakagaling. Kaya maisahan pa rin tayo yung regulation dyan. Hirap pa rin. Lalong-lalo na sa online. Hanggang ngayon, wala pa tayong magandang solusyon para dyan.
So, balik ko lang po dun sa isabong investigation. Sabi nyo nga po, open kayo pagka meron pong resolution. Pero may pangangailangan po ba na i-reopen ninyong investigation o sa ngayon ipaubaya na muna sa PNP, DOJ? Yeah, I go by my recommendations in our committee report which was adopted by the Senate na pagpatuloy ng PNP yung kanilang investigation. Na ginagawa naman. They're on the right track naman. Kung totoong hawak nila si Don Patidungan, well and good. Kung hawak na nila para tuloy-tuloy yung investigation nila. Kasi mamaya na naman, magpatawag tayo ng hearing. Sabihin naman ng PNP, makiusap na naman ng PNP na, sir, pwede huwag muna sir dahil may ongoing pa kaming pinapalo up sir. Baka masunog yung operation namin sir. Meron pa kami mga taong tina-target ngayon sir na pwedeng mga persons of interest sir na gusto naming maimbestigahan. Baka masunog yung aming efforts. So, let's give them the whole playing field to operate para mas-solve nila itong kaso na ito. Pero kung merong mag-file a resolution na senador, then it's my duty to conduct the investigation, to reopen the case. Sir, dun po sa inyong investigasyon, although nag-cover kami, pero sa inyo po manggaling, sir, naiugnay po ba si Atong Ang dun sa itinakbo ng inyong investigasyon? At anong recommendation ninyo as regards Mr. Atong Ang? Solidly, iba kasi yung ebidensya that will stand in court, di ba? Pero yung, di ba may isang nagsabi doon na, nandun kami, nag-monitor mo kasi sa hearing, di ba? Meron nagsabi na, si Don Patidungan ba yun, may kausap sa cellphone na, boss, sabi niya, yung boss na nire-repair daw nung kausap doon sa cellphone, ay si Atong Ang. Yun ang narinig natin doon sa hearing, di ba? Positive daw talaga siya na si Atong yung kausap nung nasa cellphone. Pero hindi man natin, kaya nga gusto ko sa PNP, palaliman pala investigation nila. So, hindi na-establish siya? Hindi na-establish sa Senate hearing, sir, yung connection ni Atong? Hindi na-establish? Administratively established dahil nga sila ang manager, sila ang presidente ng kumpanya kung saan last touch doon nawala. But criminally, kaya nga hindi tayo pati ang PNP at NBI mismo, hindi nakapag-file ng kaso directly linking Atong Ang because wala ang direct evidence. Pero ngayon, na meron ng itong testimonial evidence na pinoprovide ni Don Patidungan, din pupwede nilang mapile yun. Sige, huwag na kayo ngayon na nagsinungaling. Ikaw o siya? Your Honor, excuse me, Your Honor. Yes, go ahead. Kanina pa po nababanggit ang pangalan ko. Pwede po pong magsalita rin naman ako. Yes, kasi right. part of the conspiracy yan eh. Yeah, you have the May explain sa inyo. Yes. Marami pong salamat. Kanina po. Dalawang hearing na po tayo. Pangatlo na po ngayon. Tingnan niyo po itong importante po itong sasabihin ko. Tingnan niyo maigi. Kung bakit lagi involved si Dondon. Si Dondon po, siya lang ang nagmamaniobra ng lahat ng farm ko sa construction. 2 to 3 years na siya nag-aasikaso. Ang daming farm niyan, 3, 4 na farm. Kung titignan nyo, dalawang Senate hearing plus ngayon, ang question kung sino-sino nilalabas sila, biktima ba silang lahat? Ang media, lagi nakafocus na kami lagi, hindi lang kami kumikibok. Pinapanood ko lang kung ano nangyayari. Talaga bang si Butch Inonog inosente ba? Or biktima? O ano? Mr. Atong Ang, I just would like to remind you na kaya nakafocus sa inyo ang investigasyon dahil naturalmente doon bago nawala yung mga tao, doon sa sabungan ninyo. Yes, Your Honor. Before you want to destroy
the credibility of whoever, kung anong klaseng tao si Inunog, I just would like to tell you na kaya nakasintro, baka sabihin mo na kayo lang ang pinagtutukan. Kayo talaga. Sa inyo talaga nakatutok ang investigasyon. Hindi ko po sinisira credibility niya. Pwede po tapusin ko lahat. Sige. Makikita niyo po ang conspiracy rito. Sige. Sir? Gusto niyo po malaman yung conspiracy. Go ahead with the conspiracy. Patapos na, kasi mahaba-haba konti lang to, pero andito lahat ng laman. Sige, please, continue. Kasi putol-putol to, pagka na-question ako ng isa, magtataka kayo, hanggang dulo ang sagot dito para matapos itong pinag-uusapan na to. Okay? Andito lahat ng laman. Okay? Ina-explain ko lang sa inyo, yung salita ko na, yung question ng mga tao, yung inosente ba sila o hindi? Tapos, papakita ko rin sa inyo kung ano yung, kasi pinag-usapan na yung mga chope-chope, hindi naman namin malalaman talaga yan eh. Dahil yung taya nga, hindi namin nakikita. Dahil, kung pakikita ko sa inyo mamaya, yung kung paano sila kumikita ng pera. Okay? Patutunayan ko rin sa inyo na ayaw ko ng mga, yung dahas-dahas dito, patutunayan ko rin sa inyo. Gusto ko rin, isipin nyo kung sino nasa likod din ito ngayon. So, medyo makikita nyo. Kaya kung sana, pakinggan nyo lang muna. Maraming po salamat. Your Honor. Okay. Your Honor, yung umpisa po tayo noong unang mag-hearing, si Butch Inonog at anak niya, ang sabi niya, driver lang po sila, nangungontrata lang po, at wala po silang alam sa sabaw noong una. Hanggang sa lumalim ang investigasyon, inamin niya, may farm pala siya. At yung nagsasalitang si Denmark, trainer niya yan, handler niya. Denmark Simpuego. Okay. At pwede nyo ipacheck, hindi siya ordinaryong tao. Marami siyang connection sa politiko at sa pulis. Okay, ito na ngayon. Pangalawa, merong isang family dyan na sinasabi yung Magbanwa family na ang anak niya nawala. Ang amo niya si Julius Chris Habilio. Yan ang sinasabi niya. Tinanong nyo, si Inonog, hindi niya raw kilala yan. Checkin nyo. Si Inonog, tiga Tanay. Si Chris Abilio, tiga Tanay din.